France Pavilion, ito yung LV. So, from France yung LV, di ba? So, ito yung inaano nila, parang gallery o museum yung pinapakita nila dito. Diyan nagsimula yung LV sa ganitong box. Yan. Sa mga maletang ganito. Iconic sa kanila yan. Kaya yan pinapakita ng France ngayon. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Nagoya Station. So makita tayo number 13, papunta tayo ng Osaka. So dun sa Osaka Expo. So ang sabi nila, yung biyahe, it takes 1 hour mahigit, 1 hour and 40 minutes. Kaya nagbaon tayo ng may inom at makakain sa bullet train. So pwede kumain dahil mahaba-haba yung biyahe. Bullet train yan. Pupunta nga Osaka, so may kalayuan. Dito na tayo ngayon. Paalis na itong bullet train. Papunta Osaka. 1 hour siya pero ganun, napakabilis na ng bullet train pero 1 hour pa rin yung biyahe. Napakalayo po kasi. So hello, nandito na tayo ngayon sa Osaka Expo. Yan, yung mga flags makikita nyo, di ba? Different flags na nagre-represent dito sa Osaka Expo. Yan, pakita natin yung Westgate. Nasa Westgate kami. Nabili na tayo ng tickets. Ito, yan. Credit card, so pwede rin cash. So ngayon, papunta na tayo sa Westgate. Tara! Dito tayo ngayon sa Expo Japan, Peru Pavilion. Yan, makikita nyo, Peru Pavilion sa Machu Picchu. So, isa to yung sa report namin sa school about sa Incatera, yan, sa Machu Picchu. So, tara, pasok tayo. So, nandito tayo ngayon sa Pavilion, Philippines Pavilion. Yan, yan ang nire-represent natin dito sa Japan Expo. Yan yung design natin, yan, para mga ratan abaka ng Philippines. So, tara, punta tayo sa other. So, nandito na tayo sa loob ng France Pavilion. Ito yung LV. So, from France yung LV, di ba? So, ito yung inaano nila, parang gallery o museum yung pinapakita nila dito. Diyan nagsimula yung LV sa ganitong box. Yan. Sa mga maletang ganito. Iconic sa kanila yan. Kaya yan pinapakita ng France ngayon. Bukod sa LV is Lady Dior. Ito yung model na Lady Dior. So, from Christian Dior. Cayuzo Sejima. Yan. Christian Dior, coat ni Christian Dior. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Future Pavilion, Future City. So makikita natin, Japan is supporting for sustainability, recycling of mga waste. So makikita nyo, kahit itong mga upuan na to, yan, makikita nyo, is made of mga cartons, yan, makikita mo, for sustainability. And even yung makikita nyo, yung mga ceiling nila, made from cartons yan. Nagko-conserve sila ng mga waste to recycle. Supporting sustainability para sa mga waste, mag-create ng CO2, yung mga waste gagawing CO2 to clean air and energy. So yan, napakaganda ng mga plan nila, yan, for the future.
So hello, andito tayo ngayon sa isa sa fini-feature nila. Ito yung feature na parang motorcycle. So mapapanood nyo to sa YouTube, pwede siya makaakyat ng mountain. Pero ang advantage nito, futuristic siya. So para siyang motorcycle na pwede umakyat sa mga rough road. Yan, kaya niya. Kasi meron siyang 4 legs. Yan, makikita nyo siya sa YouTube, mapapanood nyo. From Kawasaki to, Kawasaki brand. So nandito naman tayo sa part na to. Ito is underwater construction, yan, by Komatsu, yan. Makikita nyo yung pag-ooperate sa loob. I think pwede yung pwede yung computer operated o pagtao. So pwede siya sa underwater construction, yan. Makikita nyo yan nasa video. Yan, kung paano magko-construct sa ilalim ng dagat, yan. This naman is a vessel na Wind Hunter. So pinapatakbo siya, yan, makikita niya sa screen ng wind, ng energy ng wind. Papatakbuhin niya itong boat na to sa pamamagitan ng wind, yan. Nakakuha siya ng energy, yan. Napaka-high-tech talaga nila. So this type of vehicle naman, created by Kubota Company. So ito siya, robot na vehicle na kayang mag-perform ng different tasks. From farming, from construction, yon. Pwede siyang mag-harvest, yan, without intervention of people, yan. So, robot siya, yan. So hello guys, pumasok tayo sa Future City dyan sa pavilion na yan. So napakaganda ng mga concept nila, so iba-iba. So they were creating a waste into new energy. Tapos yung energy na yan, yun yung magpapatakbo ng either machine o vehicle. So nakakatulong siya, or yung mga CO2 ma-eliminate para mas dumami yung oxygen, di ba? Parang ginagawa ng plants. So napaka-futuristic, kaya Future City, yun yung plano ng mga Japan sa kanilang agriculture, so sa kanilang city, or sa kanilang waste management. So talagang ngayon pa lang, sinesegregate nila, kung makikita nyo, sa mga waste bin. May mga bantay to manage, to direct na yung mga magtatapon. So ganun sila ka-conservative sa mga waste nila. Yan, yung mga company, Hitachi, Kawasaki, Kobelco, Niteria, Kubota, yan. Yan yung mga company na nag-support sa sustainability ng Earth. So sa ganun sila ka-aware sa impact ng waste, sa mga pollution na nakikreate. So dapat maging aware tayo. So yun lang.